sa buhay ng bawat isa. Actually, sa lahat. Naniniwala ba kayo na mabuti ang Lord sa lahat? No? Sinabi nga sa salita niya, no, na talagang nagpapaunad siya, mabubuti at masama, di ba? Ang araw ay sumisikat din sa mabubuti at masama. So, how much po sa mga kumikilala sa Kanya? Kaya alam ko, no, na ang pananampalataya natin sa Panginoon ay hindi nawawalan ng saysay. Amen po ba? Amen. No? Walang ibang gagawin ng Lord kundi ipakita ang glory niya. No? Hindi man natin alam kung anong kasagutan ng Lord. No? Marami tayong mga nakita na rin mga story na nag-battle sa mga iba't ibang sakit. May mga gumaling, may mga hindi. But then, hindi na nababago ang katotohanan na walang ibang ginagawa ng Lord kundi ipakita ang kadakilaan at kabutihan. Amen? No, nasa atin yung mananampalataya kung paano natin tinitingnan ang Diyos sa anumang sitwasyon. Sa buhay natin, maaluwan man tayo o nasa gipit man tayong panahon, may sakit man tayo o malakas tayo, no? Doon may papakita kung paano mo pinaparangalan ng Diyos sa buhay mo. Dahil lagi kong sinasabi sa bawat isa, ang Diyos hindi siya naaapektuhan kung ano man ang nangyayari sa paligid mo. Nananatili siyang siya ay siya. Amen po ba? Amen. So sa buhay natin, let us make sure na ano man ang daanan natin, lagi natin tinitingnan na mabuti at dakila ang ating Diyos. Amen po ba? Alam niyo po, may isang kwento nga na ito recent lang. Isa pong kasamahan namin pastor sa section 3 sila sa may Antipolo. Yung asawa niya, ito si Pastor Rick Alay, ang pangalan niya. Yung asawa niya last year lang na diagnose din ng cancer. Yan. Talagang grabe ang pagbattle sa prayer. Talagang nagpatotoo rin siya sa provision ng Lord. Sa lahat ng punta nila sa ospital, wala silang ginastos. Amen. Wala silang ginastos. Pero alam niyo po yun, yung kalagayan ng asawa niya, hindi po pabuti ng pabuti. Kundi talaga pabagsak ng pabagsak. And then, last month lang po, ang asawa niya po ay umuwi na po sa ating Panginoon. Pero alam niyo, hindi niya kinwestiyon ng Lord. Sabi niya, mas mawigi pa nga yung kalagayan niya ngayon kasi kasama niya na ang Lord. No? Pero kung titingnan niya sa perspective ng mundo, sasabihin niya unfair. No? Sabihin niya kasi nag-pray ako, siguro nag-fasting ako, grabe, paglilingkod ko. Pero hindi, tinignan niya kung paano tumingin ng Panginoon. No? Sa perspective ng Panginoon, na ang buhay, pwedeng bawiin ng Lord kahit kailan. Kasi kanino ba yung buhay? Sa atin o sa Lord? Kaya nga sinabi ko, diba? Kasi kung sasabihin natin atin ang buhay, dapat hindi yan mawawala sa iyo. Tama? Kaso nga lang, diba, hindi natin alam kung kailan matatapos ang buhay natin. Amen? Kaya nga, isa lang ang hamon sa atin bilang mga Kristiyano, no? Hanggat kasama mo yung mahal mo sa buhay, may sakit o wala, ipakita mo kung gano'ng kamahalin. Ipakita mo kung gano'n sila kahalaga sa buhay mo. Ipakita mo, kung wala pa sila sa Panginoon, ipakita mo na kailangan nila ang Panginoon. Kasi sa gusto natin, darating at darating ang tayo. Pwedeng mauna tayo o mauna. Amen po ba? Amen. No, so, alam ko sa pinagdaanan, Ate Jessa, no, at ng iba pa, marami pa sa atin, no, makakaasa tayo, tapat ang ating Panginoon. Yes. Tapat ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Alam niyo po, last week lang, yung Lunes nga lang yun, kasi diba pagtapos ng ating, ng ating appreciations month, yung salamat sa inyong effort na tawag doon, ma-appreciate, ayan. Alam niyo po, kinabukasan doon, hindi po ako makatayo. Talagang, naisip ko rin naalala ko nung nagkasakit ako nung last 2013. Ayun naman ay sobrang sakit kasi ng likod ko, buong likod ko. Tapos parang bloated ako nung time ng 2013 dahil nga namaga yung aking abdo. Alam niyo po yun, yung hindi ka makatayo, hindi ka, tas hinang-hina ka. Nung Lunes po, ganun yung pakiramdam ko. Tapos, ang tiyan ko rin parang bloated din. Pero sabi ko, parang alam ko na itong sitwasyon na to. No? Hindi ko naman iniisip na kukuhain na ako ng Lord. Ayan, Pero,
napasalamat din ako sa Panginoon kasi alam ko, sabi ko, kahit na ganito nanghihina ako, makakaasa pa rin ako ang Lord, tutulungan ako. Amen. Pinipilit ko pang hindi sabihin kay ate yun eh. Kasi lang si ate yun tumawag kay Marie. Kasi nung kinaumagahan, papasok sila JD, ginigising ako ni JD. Sabi, ay ni Jaire. Sabi niya, da, 5:30 na. Kasi ako dapat magluluto ng almusal. Sabi ko na, gising mo si Kuya JD, hindi ko talaga kaya. Kasi nilagnat ako, tapos hindi nga ako makatayo. Tapos nung bantang alas 7, nagising naman si Jeremiah. Nakaalis na yung dalawa. So kailangan kong tumayo. Alam niyo po, yung pagtayo ko, parang ako tutumba. Tapos wala talagang lakas. Pero pinilit ko lang, tapos nag-CR si Jeremiah. Habang nag-CR ko si Jeremiah, yung hinga mo kapos. Sabi ko ngayon, parang first time ko naramdaman yun na yung kapos na kapos yung hinga ko. Yung parang, yung hindi ito normal ah. Kaya sabi ko, naku, hawak ko pa naman si Jeremiah, huwag naman ako tumumba rito. Sabi ko gano'n. So pagtapos si Jeremiah, nahiga na ako kasi hindi ko na talaga kaya. Tapos tinitignan ko lang si Jeremiah kung anong gagawin niya. Tapos hindi ko naman kinotak agad si Ate Jen. Maya-maya, si Marie kumakatok. Eh, hindi ko naman siya mapagbuksan kasi nga hindi ako makatayo. Tapos maya-maya bumalik ulit siya, kumatok ulit sa bintana. May dalang biogesic. Ayan na. Tapos, maya-maya naman, dumating na si Ivan. Ayan ano. Tapos maya-maya si Ate Ruth naman. No? Yung pala nangyari, kinontak sila ni Ate Juliet. Ayan ano. Pero, alam niyo po, tinitingnan ko doon, ano yun, pagkilos ng Panginoon. Amen. Dahil sa panahon na may pangangailangan tayo, talagang ang Lord ang siyang magpo-provide. At ang ginamit ng Lord si Ate Yen para, wala pa rito na, para kontakin itong mga, mga anak ng Lord na salamat dahil talagang may puso rin sila na umabot may pastor. Ayan ano, si Kuya Ivan, natawa ako kasi naglaro ng pupo si Jeremiah sa naglilit. Yan. Tapos, si Ate Ruth naman, siya namili. Pagdating ni Ate Ruth, sabi niya hindi pa siya pwede mag-asawa. Sabihin ko pa kung bakit. Kasi sabi, bumili siya ng panglaswa. Alam mo yung laswa na ulam? Yung okra, tapos sitaw. Basta puro ang labas kasi ng malagkit. Kaya parang bulang lang. Ang binili po ni Ate Ruth, yung pangpansit. Yung repolyo, yung carrots, tapos baging beans na, kaya na. Ayan na lang. Kaya talaga sabi niya sa akin, ano tayo, hindi pa ako pwede mag-asawa. Eh, nangihina ako, kaya sinabi ko sa kanya, mag-boyfriend ka muna kasi huwag ka muna mag-asawa. Ayan lang. Pero salamat talaga kasi nakapamili si Ate Ruth. Ayan na, may dala siyang isda. Ayan na. So, sabi nga, no, yung time na yun, Lord, salamat po. Kasi although nagkasakit ako, alam ko, ito yung time na pinagpahinga mo rin ako. Alam niyo po kasi laging kulang si pastor sa tulog. Ayan, kasi pag pasok ng mga bata, galing akong work, pag nagising na si Jeremiah, wala na rin akong tulugan. Para na nga ako si Kuya Germs. Wala akong tulugan. Ayan, ang tulog ko na yan, hapon na. No, pero, noong time na yon, talagang salamat sa Lord. Although mahina yung katawan ko, sabi ko, may purpose naman ang lahat. Sige, kasi wala naman ako gagawin, kundi pag malakas ako, kilos na naman ako ng kilos. Ayan, ano. Pero noong time na yun, pinagpahinga ako ng Panginoon. At gradually po, bumalik ang lakas ko. At praise God, nandito po ako ngayon sa inyong harapan. Amen po, traspakan po natin ng Lord. Napakabuti ng Panginoon. Pero alam niyo po sa pangyayari na yun, ano, isa sa lagi kong naaalala, hindi talaga natin alam kung hanggang kailan tayo. No? Minsan kausap mo, ang saya-saya, nagulat ka maya-maya, ano nangyari? Ikaw rin mismo ang lakas-lakas mo, lang kinabukasan, hindi ka makatayo. No? Grabe ang buhay. Kung titignan natin, pero mas grabe ang Panginoon. Amen. Kasi sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya, hinahawakan niya ang buhay natin. No? May purpose tayo habang nandito pa tayo, hanggang hindi niya pa tayo tinatawag pa-uwi. Amen po ba? So, salamat sa Lord kasi yung pag-uusapan natin ngayon, medyo na-connect. Ayan, na-connect dun sa mga patotoo about life. No? Nanyaya ko po ang bawat sana tayo po'y tumayo. At tayo po ay, ngayon ay magbabasa po sa aklat po ng 1 Peter.
Yan, nasa unang Pedro po tayo. Ang bago pong libro na ating pag-aaralan ay sa aklat po ng unang Pedro. Yan. At babasahin po natin ang verse 1. Yan, Kuya Renzi, okay na po ba pakilabas din sa ating ano? Basahin po natin ng sabay-sabay. Babasahin po natin ito sa King James Version. Ayan. Kung handa na po ang lahat, ay basahin po natin. Pagkabilang po ng tatlo. 1, 2, 3. Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa umagang ito. Tunay nga, Lord God, sa amin ang pag-usapan. Ikaw ang may hawak ng buhay. Ikaw, Lord God, ang siyang may-ari nito. Ikaw ang nagbigay at ikaw rin ang may kakayanan, Lord God, at may karapatang bawiin ito. But then, Lord God, salamat po. Dahil tinitingnan namin, Lord, itong biyaya, Lord, ng buhay, ay isang bagay, Lord God, na pinagkaloob mo sa amin dahil sa iyong pagmamahal at sa iyong kabutihan sa amin. Ang siyang dalangin namin, Lord, ay patuloy magamit namin to according to your will. Magamit namin to, Lord God, na makabigay ng kaluguran sa iyo. At sa aming nga po pag-aaralan ngayong umaga sa iyong salita, Lord, ikaw ang pagpaunawa sa amin kung ano ang mensahe mo sa bawat isa sa umagang ito. Banal na Espiritu Santo, kumilos ka po sa iyong dakilang kaparaanan. Ikaw ang Lord ang magpalambot ng mga pusong matitigas. Ikaw ang magbukas ng mga saradong isipan. At ikaw, Panginoon, ang magbukas ng mga pandinig, Lord, at na sarado. Panginoon, mangusap ka sa buhay ng bawat isa sa umagang ito. Gamitin niyo po ang iyong lingkod at ikaw ang patuloy mahayag. Salamat po. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. So ngayong umaga po, nasa bago na nga po tayong book. At ano nga pong book ang ating natapos? Sino nakakatanda? Ayan, Galatians. So ngayon naman, ang ating pag-aaralan ngayon ay Book of 1 Peter. Siyempre, pagkatapos natin ng 1 Peter, sunod naman ang 2 Peter. Ayan. Pero dito muna tayo sa unang Pedro. So tayo muna ay magkaroon ng background. Siyempre, sa pangalan na po mismo, ang author po ng Epistle of 1 Peter ay si Pedro. Ayan, o si Peter. Sige nga po, ano nga po ba ang iba pang tawag kay Peter? Simon. Ayan. Ano pa? Sino pa nakakala? Meron pang isa. Pero pwedeng pandagdag yan sa ano, sa mga pa-exam. Si Cephas. Ayan. Ayan. So, tandaan po natin ano. So, si Pedro po, isa po siya sa mga tinatawag na core. Ayan. Core ng disciple ni Jesus Christ. Amen po ba? At isa rin po siya, ano po ang tawag doon? Pag naiisip niyo si Peter, ayan, anong hayop ang naalala niyo? Manok. Sino nagsabi nakakaalala manok? Sige na, huwag kayo mahiya. Ayan. Alam niyo mo, ano ang trabaho ni Peter? Mangingisda, hindi mananapong. Kaya baguhin nyo na po, pag naalala nyo si Pedro, huwag nyo isipin manok. Ang isipin nyo, isda. Kasi si Peter ay mangingisda. Amen po ba? Malinaw po ba yun? Alam naman po siguro natin kung ba't dinidikit sa kanya yung manok. Kasi nung tinatuhan niya si Jesus, may katatlong beses, biglang tumilaong ang manok. Ayan. Pero ulitin ko, baguhin na po natin ang ating pagkaalala kay Pedro. Huwag na po manok, kundi isda. Ayan. Kasi sinabihan siya, you will be fishers of men. Amen po ba? Ayan. So, si Pedro po, ayan, tinatawag din siya na, apostol na mainitin ang ulo. Ayan. Mainitin ulo niya, tsaka napaka-impulsive niya. Diba? Kaya nga nung sinabi ni Jesus yung tawag doon, yung mangyayari sa kanya, diba sinabi niya, parang kumbaga sa word natin ngayon, over my dead body. Kaya nasabihan sa tuloy ni Jesus na, get behind me, Satan. Ayan, ano? Then, nung inuli si Jesus, sa Garden of Gethsemane, siya rin yung tumapyas sa tenga nung umaresto kay Jesus. Amen po ba? So talagang, kung titingnan natin si Pedro, talagang huwag mo itong iinisin. Talagang mabilis itong babalik sa'yo.
Amen po ba? Meron bang ganun dito? Makati lang, galit agad. Ayan, no? Babalik agad. Parang magkapatid na ganun lang. Balik-balik. Palakas ng palakas, ano? Ayan. So, siyempre, hindi na tayo ganun. Si Pedro din, hindi na rin ganun. Amen? Siyempre, yun yung ugali niya dati. Pero siyempre, nung kinatakbo siya ng Panginoon at talagang pinaralan sa kanya ng Panginoon yung grace, no? Na nirestore siya ng Lord. Although na dumating sa time na talagang tinatuwa niya ang Panginoon, but then na-restore siya. Amen po ba? At nabasa natin sa Book of Acts, sa mga nakasama sa prayer rally, no? Si Pedro nung nag-preach siya, ilan ang mga naligtas? 3,000, 4,000, 5,000, grabe. Amen po ba? Kaya nga sabi, huwag kang matakot. Huwag kang matakot sa buhay mo kung ano ka ngayon kasi kaya kang baguhin ng Lord at kaya kang gamitin ng Lord mightily. Amen po ba? At ang pinaka-example dyan ay ang buhay ni Pedro. Amen po ba? So, ang Epistle of Peter po, ito po ay naisulat between 60 to 64 AD. Ayan. So, sabi nga po, ito po ay naisulat sa time po na ang mga Kristiyano ay under persecution. Ayan. Habang si Pedro po ay pinaniniwalaan na nasa Roma. Okay po ba? Ito po ay mga background lamang para po meron tayong ideya kung ano ang kalagayan nung sinusulat to ni Apostle Peter. Amen po ba? Mahalaga kasi na malaman natin kung ano yung background para mas maunawaan natin maigi kung bakit yun naisulat. No? Kung ano ang gustong iparating sa atin ng sumulat. Amen po ba? At ang audience po, pag sinabing audience, ang mga recipient po ng sulat na ito ay yung mga mananampalataya, both Jews and Gentiles, na mga nasa Asia Minor. Pag sinabi pang Asia Minor, ito po yung tinatawag na modern Turkey. Okay? Modern Turkey. Sabi nga po, the letter is specifically addressed to the exiles o yung mga tawag na foreigners in various provinces, yung mga nabanggit natin ito kanina. Saan daw po? Throughout, Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Ang hirap pasahin, pero, ayan po yung kung saan po nandiyan yung mga mananampalataya, both Jews and Gentiles. Amen po ba? So sabi nga po, the audience includes Jewish and Gentiles converts. Sabi nga po, itong mga Kristiyano ito ay nakaka-experience po sila ng persecution and social rejection. Kasi nga, wala sila sa lugar nila. Amen? So dito po sa binasa natin, ano nga po ba dyan yung all capitals na napansin nyo at iba yung kulay? Strangers. Ayan, strangers. Ayan. So meron akong tanong. Ano ba ang nararamdaman natin kapag nakakakita tayo ng foreigners? Ako magbigay po ako. Nung bata po ako, tuwan-tuwa ako pag nakakita ako ng Bombay. Tuwan-tuwa ako sa kanila kasi yung nasa ulo nila, yung parang ensaymada. Tapos, ang kapal-kapal ng balbas. Pero sumisig ng bata ako, naalala ko talaga sumisigaw ako, Bombay, Bombay. Natuwan-tuwa ako. Tapos, hiyang-hiya naman ako pag nakakita ako ng mga puti. Yung mga siguro, di ko alam kasi dati pag puti, alam ko, Amerikano eh. Yung pala, ang daming lahi pag puti. May mga Canadian, may mga Australian. So, gawin na lang natin puti. No? Ano nararamdaman nyo pag nakakita kayo ng foreigners? Sino rito yung parang, uy, ang pogi? Sana all. Sabi ko, ba't sana all? Kasi matangkad? Ikaw, Maris, ha? Mabuti. Ayan. So, ano naman ang mararamdaman mo pag nakarinig ka ng word na stranger? Katakot. Yan. Pero alam niyo po ba yung word na yan? Parehas lang yan. Foreigner and stranger. Hindi po yung magkaiba. Amen? Kasi ibig sabihin yan, hindi sila taga doon sa anumang lugar na kinalalagian nila. Amen po ba? Kaya nga, minsan nakakaroon tayo ng maling perception pag foreigner, parang, uy, special. Tapos may sa bata sabihin natin, don't talk to stranger. Ayan,
Pero actually, foreigner pa rin yun. Yung stranger kasi hindi taga-bahay nyo. Di ba? Hindi yung taga sa inyo. So, ang pag-uusapan natin ngayon, ano? Sige, Kuya Renzi, balik natin dun sa pamagat. Ang ating pamagat ngayon ay basahin natin 1, 2, 3. Christian, a stranger in the world. Ayan. So, pag-uusapan natin ngayon yung word na yun na stranger. Sabi nga po, no, bilang mga mananampalataya, yan. Sa New Testament, kadalasan po kapag sinabing Christian, ang mga tawag po ay, sabi nga, no, believers. Amen po ba? Pag sinabi rin na Christian, sinasabing disciples. Tama po ba? Sino rito yung, ano na, tawag doon, yung talagang alam na alam yung discipleship? Sino rito yung alam na alam ang discipleship? Ayan, di ba? Pero alam niyo po ba, pagdating dito sa 1 Peter, dinescribe tayo as strangers. Dinescribe ang mga mananampalataya bilang exile. Sa ibang translation, exile or foreigners. Amen po ba? Kaya nga sa binasa natin kanina, no? Sige, Kuya Renzi, sinabi niya, no, Peter, an apostle of Jesus Christ, ano daw po? To the strangers. Ayan. Scattered throughout. Ayan, no? Strangers. Pag sinabing strangers, ibig sabihin, wala ka dun sa lugar mo. Ikaw ay nasa ibang lugar kung saan hindi ka taga doon. So, si Pastor Ryan, actually masasabing ako ay stranger dito sa Batangas, sa San Jose. Bakit? Kasi ang katotohanan, ako ay taga Caloocan. Amen po ba? Pero kung sasabihin Pilipino, hindi ako stranger sa Pilipinas, kahit dito sa Batangas, kasi ako ay Pilipino. Pero kung pag-usapan lang kung saan ako pinanganak na lugar, so lalabas na ako ay stranger dito. So, naunawaan natin. So, ano nga ba ngayon yung Greek word na ginamitan ng word na stranger? Sige, Kuya Renzi. Sabi nito, Christians are described as strangers. At yung Greek word na ginamit dito ay yung parepidemos. Sabi niyo nga po, parepidemos. Parepidemos. Sabi nito, pag sinabing parepidemos, implies a sense of being, ano daw po? Temporary residence or so, ano bang basa nito, Ate Ruth? Sojourners o sojourners? Nalilito rin ako eh. Para sojourners in a foreign land. Ibig sabihin, ikaw ay dumadaan lang. Amen, hindi ka mamama lagi. So, pwedeng ikaw ay nagstay, pero hindi ibig sabihin na ikaw ay permanent. Kaya nga mayroong word na temporary. So, sa ating pamagat, ano yun? Christians, ano daw po? A stranger in the world. Anong ibig sabihin? Parang malinaw na, no? Na tayo mga Kristiyano, tayo po ay hindi na taga dito sa mundo. Sige, sabihin mo sa katabi mo ngayon, stranger ka na pala. Diba? Stranger ka na pala dito sa mundo. Okay? So, ayun yung pag-aaralan natin. Bakit nga ba nabanggit, no, ni Peter na stranger o parepidemos tayong mga mananampalataya? So, ready na po ba ang bawat isa? Ayan, so hindi ko na po ito pakatagalin. Ayan, narinig nyo kasi matagal po ito. Kaya hindi ko na pakatagalin. So, simula po tayo. Mabilis naman po dahil hindi ko po papakalawakan ng gusto. Straight to the point. Amen po ba? Amen. Ayan, sabi nga po, anong ibig sabihin nun na tayo strangers? Kasi ang katotohanan, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. We are in a journey towards our real home in heaven. Sino gusto maging immortal? Immortal pero gusto dito lang sa mundo. Kawawa ka naman. Na? Kasi hindi naman tayo dinesign para manatili dito sa mundo. Amin po ba? So, bilang mga mananampalataya, mga kapatid, although nandito pa tayo sa mundo, tandaan mo, ikaw ay hindi na taga-mundo. Amen po ba? Ikaw ngayon ay nasa isang journey. Yan. Sabi mo nga, journey. Parang sarap pakinggan journey. Ayan. Parang nakakasosyal, journey.
paglalakbay. Yan, sa Tagalog, paglalakbay. Ikaw ngayon, tinatawag na nasa isang paglalakbay. Paglalakbay patungo saan daw po? Sa ating tunay na tahanan. Saan? Sa langit. Amen po ba? Sino dito gusto ang tahanan niya sa langit? Amen! Ayun po ang dapat nating inaasam. Kasi ayun po ang tunay nating patutunguhan. Amen po ba? Amen! Ayan. Kaya nga po ngayon, si Peter, yan, si Apostle Peter, sinabihan niya ang mga mananampalataya na nasa Asia Minor that they are strangers, that they are foreigners, that they are exiles. Amen? Dahil ang katotohanan, they are in a journey towards their real home in heaven. At it is the same with us today. Amen po? So meron ngayon, ibig sabihin, o may pinaparating si Apostle Peter din sa mga mananampalataya, bakit sinabi niya that they are strangers? Okay? So ayun ngayon yung pag-uusapan natin. Unang bagay, as strangers, sabi niyo nga po, as strangers, or as foreigners, then, tignan natin, 1, 2, 3. We should never lose our spiritual identity along the way. Alam niyo po, sa Pilipinas, ano ang malungkot sa Pilipinas? Alam niyo kung ano? Ang bilis natin gayahin ang ibang lahi. Proud pa. Proud pa ang mga Pilipino na wala na ang kanilang Philippine identity. Amen? Tanungin mo, kumusta ka? Para ba sabihin yung sa Korean yung mabuti naman? No, di ba? Alam nila? Oh, hindi ko alam eh. Ano? Kunchinta. Ayan. Di ba? Sabi mo, kumusta na? I'm fine. Ayan. No. Kung anong trending, di ba? Maglapag ka dyan ng bakya. Sabihin natin product ng Pilipino at maglapag ka dyan ng product na gawang Amerika. Ano ang mabilis mauubos? Bakit? Kasi sasabihin mas maganda ang produktong galing Amerika. Imported. Alam niyo po, maulit ko lang, ang bansang Taiwan, bakit sila malakas, bakit sila mayaman? Kasi napakatindi nila na i-preserve kung ano yung within the country. Kung gusto mo mag-aral ng English language, magbayad ka ng sobrang mahal. Mag-aral ka ng salita nila, wala kang babayaran. Pero tingnan nyo ngayon, ang liit ng Taiwan, pero maraming Pilipino gusto pumunta ng Taiwan. Kasi ang tatag ng kanilang government, ng kanilang ekonomiya. Bakit? Kasi ang unang ginagawa nila, i-promote ang sariling kanila. Amen po ba? So, sa isang bansa, ang hirap kapag lagi kang nako-colonize ng mga galing sa ibang bansa. Kasi hindi mo na alam kung anong identity mo. Amen po ba? Babalik tayo ngayon, kaya napakahalaga ng tinatawag na identity. Sabi mo nga sa katabi mo ngayon, anong identity mo? Yan. Alam ko na sabi ko nung nakaraan na bilang mga Kristiyano, kahit na iba't iba ang kinalakayan natin, we belong now to the kingdom of God. Amen po ba? Amen. So ang ating identity ay kay Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. So no matter what, kung saan ka mapuntang lugar, no matter what, kung sino ang mga kasama mo, dapat ang identity mo hindi nawawala. Hindi yung identity mo pag nandito ka sa church, Kristo. Pero pagdating doon sa labas, ibang Kristo ka na. Yung gumaganong-ganong ka na. Ano yun? Yung anong taya, ano ba yun? Yung tatawag sana, ano yun, Kuya Jory, sabi ko. Eh, sa sabong. Eh, si Peter na naman. Dito, tahimik ka, pero pag sa labas sa identity mo, chismosa ka na.
Ang identity mo dito, napakabait mo, pagdating sa bahay. Ang identity mo, you are a monster. Kasi ang lakas mo manigaw. Hindi ka makausap. Kung ano-ano lumalabas sa bibig mo. Amen? Kaya napakahalaga, as we are in a journey, as foreigners, we should never lose our spiritual identity along the way. Kamusta mga kapatid? Sabi nga po, no? Sige Kuya Renzi, pakipalabas yung mga points natin. While living in the world, remember that we are God's children and our citizenship is in heaven. Tandaan natin yan. Sabi mga tagalangit ka pala. Mukha ba? Hindi pa mukha. Pero sinabi ng Lord, tagalangit. Kaya tagalangit. Amen? Ayan. So, God's kingdom should shape our perspective and priorities. Amen? Anong ibig sabihin nun? Kung ikaw citizenship ka ng heaven, ikaw ay tagalangit, dapat kung ano ang ginagawa mo nito, ang inuuna mo, kung ano yung sinasabi doon sa God's kingdom. Amen po ba? Malinaw ba yun? Bilang Kristiyano, habang nasa mundo ka dahil hindi ka lang ay taga dito, pero dapat ang ginagawa mo pa rin kung ano yung sinasabi sa salita ng Diyos. Amen. Yung perspective mo at yung priorities mo. Ano ba yung priority ng Kristiyano? Sino nakakaalala? Magbigay ng kaluguran sa ating Diyos. Amen po ba? Tanong, ayun nga ba ang ginagawa natin habang tayo nandito sa mundo? Sa mga bagay na inuuna natin, sa pinapriority mo, masasabi mo ba na bibigyan mo ng kaluguran ng Diyos? Tanong lang po, kayo na po makakasagot niyan. Pero pinapaalalahanan tayo as foreigners. Wow, foreigners pala tayo. Hindi nga lang matangkad, hindi nga lang maputi. No? Sabi nga po dyan, ano yung isang paalala? Basahin natin yung pangatlo, 1, 2, 3. We should live a separate life. Ano yung separate life? Holy living. Amen po ba? Kaya nga nung nakaraan, pinag-usapan natin Romans 12 verse 1 and 2. Amen? Do not conform any longer to the pattern of this world. Isang paalala naman sa atin, ngayon naman mula kay Apostle Peter. Huwag ka na mag-pattern dito sa mundo kasi hindi ka na taga mundo. Kailangan ang ginagawa mo ay yung tinatawag na separate life or holy living. Yung holiness. Bakit? Kasi sinabi sa atin ng ating Diyos, be holy, for I am holy. Kailangan natin mamuhay na may kabanalan dahil ang ating Diyos ay banal. Amen. Amen. So sabi niya, remember, we may be in the world, but we are not to be of the world. Nandito tayo sa mundo, pero hindi na tayo taga dito sa mundo. Amen? Kaya nga sinabi din dyan, don't get, alienated. So never allow the world to influence our, speech, conduct, and faith. Wag mo nga kayaan na ang mundo ang mag-influence sa'yo the way you speak. Pag sinabing speak o speech, sa pagsasalita mo, sa pakikipag-usap mo, sa conduct, yung mga nakikita sa'yo, yung mga tawag na nararanasan ng tao sa'yo, at yung faith mo, yung tawag doon yung relationship mo sa Diyos. Malinaw po ba yung bagay na yan? So, we should never lose our spiritual identity along the way. Mga kapatid, tandaan po natin yung bagay na yan. Kaya po sinabi na Apostle Peter that they are exiles, that they are strangers, that they are foreigners, para maalala nila na sila ay tagalangit. Na kailangan meron silang identity na dapat pinapangalagaan. Kapatid, sasabihin ko sa bawat sa atin ngayon, meron tayong identity na dapat pangalagaan. Ulitin ko, meron tayong identity na dapat pangalagaan. Dahil yung identity na to ay hindi nagmula sa atin, ito ay pinagkaloob sa atin ng Diyos. Amen. At kailangan ito yung makita.
Kailangan hindi ito mawala habang tayo ay nandito sa mundo. Kaya nga po malungkot kasi ang Pilipino dahil ang daming gusto, nawawala na yung identity ng pagiging Pinoy. Sa pananamit, hindi ko naman sinabi magbahag. Diba? Hindi naman lahat kasi igorot, hindi naman lahat ano eh. Pero alam niyo yun, simple. Pero ngayon dahil tayo ay nako-colonize, diba? Makita ng ibang babae sa ibang bansa, ang cute, hanggang dito lang yung damit. Pati lalaki ngayon. Sino yun? Yung gymnast natin. Naglokohan nga kami nung pinsan ko sa Amerika. Si Kuya Noel. Sabi ko, Kuya Noel, ikaw kaya magsuot ng ganyan. Naglokohan ko sana, mukha mo si Winnie the Pooh. Sabi niya, naku, tatawa rin siya eh. Pero alam niyo yun, dahil kuha tayo ng kuha, kahit alam niyo hindi bagay sa atin, dahil uso, gagawin mo. Ano, hindi bagay dahil punin ka? Hindi bagay dahil Kristiyano ka. Amen po ba? Sasabihin, uso eh. Killjoy ka naman, pastor. Sabihin mo na akong killjoy, pero alam mo sa paningin mo, malaswa ang paninamit, huwag mong gawin. Kung alam mo sa paningin mo na bastusin, na maraming papansin sa'yo, chichitsitan ka, tapos sasabihin mo, ang bastos. Hindi wag ka magsuot ng ganyan. Sabi ng mga lalaki, good. Tayo rin, mga lalaki. Dahil ang dami kasi tinuturo ang mundo sa atin ngayon na okay lang. Pero sabi ko yung Kristiyano, hindi okay. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Alam ko matalino ang bawat isa kasi binibigyan tayo ng wisdom ng Lord. Alam niyo yun? Sabihan niyo ako ng, sumigaw kayo ng malakas na amen kung totoo to ha. Ang isang bagay nakita niyo, kahit may interest kayo pero alam niyo, sinabi sa inyo ng Holy Spirit, mali yan. Nararanasan niyo yun? Amen. Parang hindi lagot tayo dyan. Makita niyo pa lang, alam niyo na kagad na kahit parang may interest kayo pero alam niyo na sinasabi na mali yan. Mas alam niyo nang sinabi nga, makulit tayo matigas ang ulo. Amen po ba? Amen. So, mga kapatid, huwag mawala ang ating identity bilang mga mananampalataya. Amen po ba? Huwag ang mundo ang mag-influence sa atin. Huwag ang mundo ang pagbabago sa atin. Amen po ba? Pwede ba yun? Amen. Dapat ganun. Dapat tayo. Ano nga sinabi sa salita ng Lord? We are the salt and light. Sabi niya nga po, salt and light. Salt and light. Sino rito ang naglagay ng asin sa tubig na niluluto? Ano ang nangyari? Umalat? Tama? Ibig sabihin, dapat tayo ang nakakapagpaalat. Anong sabihin? Dapat tayo ang nakaka-impluensya. Bakit light? Sino rito ang madilim? Binuksan mo ang ilaw, madilim pa rin. Kasi, kung dito pala. Yan. Pero nung binuksan mo nung lumiwanag, ano nangyari sa lugar? Liwanag. Ano ibig sabihin? Ikaw dapat ang nakaka-impluensya. Nakukuha natin? Hindi tayo ang ma-impluensya. Ang ilaw, kahit gano'ng kadaling pag binuksan yan, maliwanag yan. Hindi yan kayang kainin ng dilim. Ang asin, pag nilagay mo yan sa tubig, lalo na't ang dami, hindi tatabang. Kahit kailan, maalat pa rin. Ayun ang dapat mangyari. We should influence the world. Amen po ba? Amen. Maliwanag mga kapatid? Mabilis po ba? Amen. Yay, mabilis. Hindi matagal. So, maliwanag na po yung letter A natin. Ayan yung unang paalala sa kanila ni Apostle Peter. Dahil sila ay stranger lang dun sa lugar na yon, they should never lose their spiritual identity along the way. Habang nandun ka, kaya tayo rin. Huwag mawala. So, punta tayo ngayon sa letter B. So, pag sinabi na tayo ay strangers, ibig sabihin, we are ambassadors. Masarap pa pakinggan, ambassadors. Ayan. Alam niyo ba, sa bawat bansa, ayan, meron pong ambassador. Halimbawa, dito sa Pilipinas, merong ambassador ng US, merong ambassador ng Korea,
May ambassador ng Canada. Ayan. Ayan. Iba't ibang bansa pa. Ano ang dahilan bakit may ambassador? Para doon sa bansa, merong representative ang bansa nila. Maliwanag po ba? Ito nga yung bansa na to, itong ambassador na to, nandiyan siya para ipaalam sa bansa na yon na merong ibang lahi sa lugar nila. Nakuha natin? Hindi, itong Canadian na to, halimbawa yung Canadian, habang nandito sa Pilipinas, hindi niya pipilitin maging Pilipino. Yung mga Korean, habang nandito yan sa Korea, hindi yan pipilitin na maging Pilipino. Kasi ang papanatiliin nila, maging Korean sila. At maging Canadian sila. Bakit? Para malaman natin na meron palang Canadian Embassy, na meron palang Korean Embassy. Amen po ba? Ano ibig sabihin? Bilang mga mananampalataya, we are ambassadors kung nasaan man tayong lugar. Amen po ba? So yung mga mananampalataya na nasa Asia Minor, they are ambassadors. Ambassadors of heaven. Sabi niyo nga po, ambassadors of heaven. Ambassadors. Ibig sabihin, tayo rin ngayon, tayo ay mga ambassadors of heaven. So sa buhay mo, pag nakita ka ba nila, sasabihin nila, uy, may langit pala. O kapag nakita nila, totoo pala yung impyerno. Sa buhay natin, we are ambassadors of heaven. Sabi nga, because we are citizens of heaven. Anong ibig sabihin nun? Sa buhay natin ngayon, habang tayo ay nasa foreign land, habang tayo lang dito sa mundo, isa sa gawain natin ngayon ay ipakita na totoo ang langit. Amen? Although hindi pa tayo nakapunta sa langit, pero nababasa na natin. Amen po ba? At ang pinakamaganda doon, kung sino ang nasa langit. Which is will represent our Lord dito sa lupa. Amen po ba? Sige, punta tayo sa mga subpoint natin. Sabi nga po, no, being an ambassador of heaven refers to, ano daw? Representing, ano daw po? The values, principles, and culture of God's kingdom in our daily lives. Bilang daw po tayo ambassador, no, ng langit, dapat nare-represent natin yung values na meron sa heaven. Ano ba yung alam nyo yung nakikita ang values na meron sa heaven? Di ba? Sila ay merong respeto sa Diyos. Ulitin ko, sila ay may respeto sa Diyos. Amen. Sila ay may pagkilala sa Diyos. Amen. Ano yung mga ginagawa sa kalangitan? Sila ay sumasamba sa Diyos. Which is dapat ginagawa natin dito sa lupa. Hindi ko na sasabihin sa inyo kung ginagawa niyo ba o hindi. Pero ngayong umaga pinapaalalahanan tayo. At sa sinabi rin dyan, ano, principles and culture of God's kingdom in our daily lives. Mga kapatid, ang mga ambassador na galing sa ibang bansa, wala silang ibang ginagawa kundi pinapakilala din nila yung culture sa atin, di ba? Habang nandito sila, pag pumunta ka sa Korean Embassy, pag pumunta ka dyan, pag nakapasok ka, makikita mo yung rich ng culture nila doon sa lugar nila. Kasi ayun ang gusto nilang ipakita eh. Although wala tayo sa Korea, pag pumunta ka sa Korean Embassy, wala kang makikita kundi yung culture nila. Amen? So sa atin din mga Kristiyano, bilang ambassador ng heaven, dapat ang nakikita sa atin ay kung ano ang nangyayari sa kalangitan. Nakukuha natin mga kapatid? So sabi nga dyan naman si Kuya Renzi, basahin natin, as an ambassador, ano yung una? We should live our purpose. Mga kapatid, God gave us a purpose. Amen po ba? Kaya huwag mong sayangin ang buhay mo bawat araw, bawat sandali. Amen po ba? Ang isang mananampalataya nabubuhay na merong purpose. Nabubuhay na merong ginagawa para sa Panginoon. Nabubuhay para may ginagawa sa kapwa. Amen po ba? Ano yung pangalawa? 1, 2, 3. We exhibit kingdom values. Tinatawag ko yan na tinatawag ko yan na spiritual discipline. Sige, sino kaya nakakaalala ng spiritual discipline? Basic natin. As Christians, ano yan? Letter P. Prayer.
Letter B, Bible reading. Letter F, fellowship. Amen po ba? Amen. Dapat yan ay pinapakita natin, ini-exhibit natin ang kingdom values. Pero pa, letter S. Ano yun? Service. Amen po ba? So yung mga bagay na yan, dapat nakikita natin o naipapakita natin. At next, ano daw po? We share the good news. Ang ambassador, merong mensahe. Tayo rin, as ambassador of heaven, meron tayong mensahe. Amen po ba? Amen. Anong mensahe natin? Good news. Ang mensahe ng kaligtasan, ang mensahe, ang mabuting balita ng kaligtasan na makukuha lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Kung ikaw ay ambassador ng langit, hindi ka humihinto sa bagay na yun. You share the good news. Amen po ba? Next, sinabi ko na rin kanina, we serve one another. Kaya nga, babalik na naman tayo dun sa sinasabi na love your neighbor as you love yourself. Parehas yan. I-serve mo ang hindi mananampalataya at mag-serve ka rin sa mga mananampalataya. Amen po ba? So, malinaw po ba yung bagay na yan that we are ambassadors? Malinaw? Amen. O gusto niyo pang i-expand ko ba? Hindi na. Malinaw na yan. YouTube na. Ayan. So, next. Bakit nga ba sinabi ni Apostle Pablo, ay ni Apostle Peter, letter P rin kasi, ni Apostle Peter that we are foreigners or strangers? Kasi ang katotohanan, bilang mga foreigners, dapat maging aware din tayo that we are living in a hostile environment. Alam niyo po pag sinabing hostile, ayan po yung tinatawag na unfriendly. Ayan po yung tinatawag na puro rejection. Kung ano yung ginagawa mo, ayaw tanggapin. Kung ano yung pinapakita mo, nilalabanan, nire-resist. Amen po ba? Ayun yung ibig sabihin ng hostile. Totoo po ba yun? Nakikita niyo ba ngayon na bilang Kristiyano, kung ano ang tinuturo ng Biblia dito sa mundo ay kabaligtaran? Amen. O baka hindi? Mga kapatid, kaya nga po ang mga Kristiyano nakakaranas po tayo ng persecution. Nakakaranas tayo na tayo ay inaaway. Nakakaranas na tayo ay iniinsulto. Na tayo ay sinasabihan ng kung ano-ano. Minsan siguro sabi niya, ano kayo sinasabi ni Pastor? Ingat po tayo, baka pag hindi natin nararanasan to kasi nasa mundo tayo. Kasi sinabi mo ni Jesus, dito sa mundo, makakaranas tayo ng mga difficulties. Hindi lang po yun basta hirap ng buhay, na wala kang pera, na may sakit ka. It is more on sa faith mo. Na pinaglalaban mo yung pananampalataya mo, aalimustahin ka. Na dumarating pa nga sa punto na kahit mahal mo sa buhay, sasabihin ko sa'yo, parang gusto kong itatwa. Amen po ba? So, sabi nga dyan, sige Kuya Renzi, as a stranger in a hostile environment, dapat expect na natin that we will face, ano daw po yan? Persecution, rejections, and social pressures. Ang tanong lang kasi dito kapatid, kung hindi ka nakakaranas ng persecution, hindi ka nakakaranas ng rejection, at hindi ka nakakaranas ng social pressures, baka kasi wala ka namang ginagawa. Amen. Mabigat pong salita yun mga kapatid. At masakit na salita yun sa taong tatamaan. Ang sarap ng buhay Kristiyano kaya, walang persecution, walang rejection, walang social pressure. Baka kasi hindi nakikita sa'yo kung wala ka na. Kapatid, itong umaga na ito, no? Ang Lord, napaalalahanan tayo. Sabi nga, no, i-evaluate natin ang buhay natin. Wala tayong karapatan dito, i-condemn ang bawat isa. But then, salamat sa Lord, we are being reminded.
Amen po ba? Amen. Kapatid, kung itong mga bagay na to parang hindi mo nararanasan, pray ka na. Sasabihin ko sa'yo, mag-pray ka na, Lord, am I? Ako po ba ngayon ay nakaluglob sa mundo? Bakit parang hindi ko alam yan? Hindi ako makasabay. Kasi nasabi nilang persecution, rejections, and social pressures. Lord, gisingin mo po ako. Lord, buhayin niyo po Panginoon kung ano pa niyo namatay sa aking apoy. Ibalik niyo po sa akin ng passion na kahit maranasan ko ito, at least Lord, alam ko, nasa iyo ako. Amen. Amen po ba? Amen. Pwede palakpakan natin ng Lord. Sabi ng Panginoon, remember, being different is not a disadvantage. Handa mo po yan, yung pagiging iba natin ay ito, hindi ito disadvantage. But according, ano daw po, to reflect Christ's character and be alive to the world for those who are in darkness. Mga kapatid, gawin mo nang gawin ko ano ang tama. Gawin mo nang gawin ko ano ang gusto ng Lord. Kahit may mga nagagalit, kahit na may mga nagsasabing baliw ka, kahit may sinasabing OA na, kahit sinasabi na sinasayang mo yung oras mo, okay lang, ituloy mo. Ang mahalaga, meron tao makakita sa iyo at sila ay maligtas din. Kaysa hindi mo gawin, at yung mga taong nasa paligid mo, nangangamatay, papunta sa impyerno. Malinaw po ba? Amen. Kapatid, napakalinaw sinasabi dyan, we are living in a hostile environment, pero ibig sabihin, huwag kang huminto. Huwag. Kasi nilagay ka dyan dahil may purpose. Para makita nila na iba ang sa Panginoon. Amen po ba? Kaya sabihin mo, pinag-uusapan ka, kung tama ang ginagawa mo para sa Panginoon, ituloy mo. Marsik na yung laway ko. Ituloy mo lang. Kasi sabi nga, kung walang gagawa, sino makakakita? Kaya nga sinabi, di ba, Matthew 5:16, no? Let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Ibig sabihin, magpatuloy kang gumawa. Kasi kailangan silang may makita. Amen po ba? Amen. We must embrace, ano daw po? Our identity as ano daw po? Representatives of Christ. Ay sabihin yan, Christ-likeness. Ano ibig sabihin? Living out our faith, ano daw po? Boldly. Pag sinabing boldly, nakakita na ba kayo ng sinabing bold? Ibig sabihin, kita lahat. Kapatid, pag sinabing boldly, kita sa iyo ang lahat bilang Kristiyano. Amen. Amen. Hindi sinabing sa ulo mukhang Kristiyano. Pagdating dito mukhang kayo na bahala. Dapat buong katawan mukhang Kristiyano. Amen. Anong sabihin nun? Sa pag-iisip mukhang Kristiyano. Sa pagsasalita mukhang kayo na rin bahala. Dapat sa pag-iisip, sa damdamin, kaya nga sinasabi, di ba? Panata ang makabayan, inibig ko. Ano sa dulo nun? Sa isip, sa salita, pero ba sa puso? Dinagdagan. Sa gawa. Di ba? Bilang Pilipino na nanunumpa ka, how much more bilang Kristiyano? Dapat nare-represent natin si Kristo, living out our faith boldly, even in a hostile world. Kahit na itong mundo puro rejection, na ayaw sa atin, unfriendly sa mga Kristiyano, tuloy ka lang. Kasi sabi nga dun sa mga sales, sino dito yung nasa sales? Alam niyo po, naranasan ko yun. Sabi sa akin, nagbibigay ako ng flyers. Nagbebenta ako ng bahay dati. Pero wala akong bahay. Ayan ano, nagtatatak ako niyan gabi. Nasa 1,000 siguro yung tatatakan ko, sa susulatan ko. Sa SM, ganito rin ako, long sleeve. Mas, bibigay ako yan. Kasi alam niyo yun, ang sakit. Kasi yung binigay ko maya-maya, tinapon. Kasi nung time na sa SM, may mga basurahan pa. Hindi ko, ang hirap niya, tinupi ko, tinataka ko, pinirmahan ko, tapos tinapon lang. Bigay lang kami. Mas bandang huli, kinausap ko yung broker, sabi ko sa kanya, Ma'am, nakakapanghinayang naman kung magastos kayo sa tinatatakan. Binibigay, tapos makita ko, tinatabon lang, tinutupi, iniiwan lang. Alam niyo po ano sinabi niya sa akin? Huwag kang mag-alala. Magbigay ka lang na magbigay.
Kasi pwede sa 100 binigyan mo, may isa na bibili ng bahay. Amen? O pwede sa 1,000 binigyan mo, merong isang bibili ng bahay. Ano ibig sabihin? Kapatid, kahit ilan man ang nag-reject sa'yo, kahit ilan man ang unfriendly sa'yo dahil sa pagpapatuloy mo bilang Kristiyano, meron pa rin isa. Pero ang katotohanan, hindi isa. Kasi sinabi ni Jesus, ano daw? The harvest is plentiful. Ano kapatid? Ulitin natin. The harvest is plentiful. Marami na po ang i-harvest. Marami na po ang aanihin. Kaya kailangan ipagpatuloy mo. Kasi ang katotohanan, hindi isa lang ang kikilala sa Panginoon. Marami. Pero kailangan manindigan ka. Kailangan magpatuloy ka, kapatid. Amen po ba? Amen. I-representa mo si Kristo. Kung sa sales, kaya ganun sila, how much more tayo? Kasi buhay na walang hanggan. Si Kristo ang ating pinapakilala sa kanila. Amen po ba? Palakpakan natin ang Lord. Kaya tayo mga Kristiyano, hindi tayo papapigil. Hindi tayo matampuhin. Amen. Pupupray ko nga. Pinalayas pa ako. Sinabihan ko ng love ka ni Lord, binura pa ako. Ayoko na, Lord. Naiinsulto ako, Lord. Sa school, di ako ganito eh. Sa trabaho, di naman ako minumura. Di naman ako tinitingnan mula ulo hanggang paa. Di ba? Sa bahay nga, ako yung still kita tayo ako tapos pagaling dito sa labas. Hindi bata, ayaw ako pansinin. Huwag kang huminto. Kasi, lagi kong sinasabi, precious ang bawat kaluluwa. No? Kung meron mang humihindi, merong oo. Kung meron mang hindi kumikilala, merong kikilala. Pero ang maganda doon, ikaw ang gagamitin ng Diyos. Kaya huwag tayo huminto. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo ngayon, huwag kang huminto. Patuloy ka. Amen po ba? Amen. Amen. Pakpakan natin ng Lord. Kaya nga, even if we are living in a hostile environment, as strangers, as foreigners, as exiles, we need to remain faithful to our beliefs and values, even when we face challenges in a culture that does not share our faith. Anong ibig sabihin? Dapat manatili tayong tapat. Amen? Sabi mo, manatiling tapat. Manatiling tapat Sa iyong pananampalataya. sa iyong pananampalataya. O yung bali sabihin natin, sa bunga ng banal na Espiritu Santo. Sa bunga ng banal na Espiritu Santo. Sino nakakatanda? Love, joy, peace, patience, kindness, faithfulness, goodness, gentleness, and self-control. Amen po ba? Amen. Huwag mawala yan. Even when we face challenges na ano daw, sa culture na hindi siya nagsishare sa ating pananampalataya. Kasi kailangan nilang malaman. Kung ang culture dito, sa San Jose, alam niyo ang culture dito, di ba? Ang culture dito pag may sakit, albularyo. Ang culture dito pag may sakit, punas-punas sa mga lubulto. Amen po ba? Amen. Ang culture din dito, pataasan. Patanggin nyo. Alam nyo yan. Pero lahat naman ng tao, lahat naman siguro, kasama na pag sinabing patanggin nyo, ala eh. Pero bilang Kristiyano, hindi yun ang culture na bigit natin. Ano tayo? Ang culture natin, ang culture ng kingdom ng Lord. Amen po ba? Amen. Kapag may sakit, kanina lalapit? Sa Lord. Kanina sasamba? Sa Lord. Amen po ba? Amen. At hindi tayo nagmamataas, tayo lagi nagpapakumbaba. Amen po ba? Amen. Example lang yung mga bagay na yun. Example lang po yun. So, ano yung tatlo kanina na sinabi natin? As strangers or foreigners, una, we should never lose our spiritual identity along the way. Amen. Pangalawa, we are ambassadors. At pangatlo, we are living in a hostile environment. Kailangan mo maalala yan, mga kapatid. Para habang tayo ay nasa journey, mananatili tayo sa Panginoon. Amen. But then, hindi ko na sinabi dyan bilang conclusion.
Dito ngayon papasok kung ba't sinabi ko kanina na connected sa atin yung mga nangyari. Kasi in every journey, ang katotohanan, meron itong katapusan. Amen po ba? Amen. Sa lahat po ng journey, merong katapusan. Itong journey natin towards our real home in heaven, hindi natin alam kung kailan. But then, sa mga asahan natin, yung sinabi ng ating Panginoong Hesus, that He will be with us to the very end of the age. Amen. Sa bawat nananatili sa Kanya, sa bawat ginagawa ang mga bagay na nais niya, lagi niyang sinasamahan magpakailan. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya makakaasa ka. Pag sinabing kasama mo si Jesus, ito lang yan, makakaasa ka, may kasama ka, na hindi ka iniwan. Amen. Pangalawa, may kasama ka, na tutulong sa'yo sa anumang sitwasyon. Amen. At ang pangatlo, makakaasa ka na mararanasan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Amen po ba? Kaya huwag kang mag-alala, kahit stranger tayo ngayon dito sa mundo, habang nasa journey pa tayo, kasama natin ang Diyos. Amen. Kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Hindi natin alam kung kailan matatapos, but then, ang isang magandang assurance doon, hindi tayo nag-iisa. Amen. Kaya we should never lose our spiritual identity. Remember that we are ambassadors of heaven, and be mindful that we are living in a hostile environment. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. At tayo po ay sandaling manalangin bago po tayo dumako sa ating banal na hapunan. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Ama namin Diyos, salamat po sa umagang ito. Dahil Ikaw ang lagi nag-a-assured sa amin, nakasama ka namin along the way. Lord, pinaalala mo sa amin ngayong umaga that we are strangers dito sa mundo. We are foreigners. We are exiles, Lord God, because we do not belong to the world anymore. Dahil, Lord God, nung kami ay niligtas mo, nung kami ay tinawag mo, we belong to the family of God. And our citizenship is in heaven. But then, Lord God, hindi ito dapat kami magpakampante. Because, Lord, may kaakibat itong responsibility, Panginoon. Responsibilidad, Panginoon, na dapat namin gawin habang nandito kami sa mundo. Responsibilidad, Lord, na dapat namin lagi bitbitin na hindi mawala sa amin bilang mga lingkod mo, bilang mga anak mo. Lord, bitbit namin, Lord God, ang identity that we belong to you. Na Ikaw, aming Panginoong Hesus, ang namumuhay sa aming puso, sa aming buhay. Na kailangan ito ang maipahayag namin habang kami ay nandito sa mundo. Lord, we are ambassadors of heaven. Kailangan maipakita namin, Lord God, sa biyaya at sa tulong at kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo kung ano ang meron ang isang Kristiyano. At higit sa lahat, Panginoon, kahit namumuhay kami dito sa hostile environment sa mundo, we will remain faithful. Kami ay mananatili sa iyo. Lord, ang lahat ng ito ay magagawa namin dahil kasama ka namin. Lahat ng ito ay magagawa namin dahil ikaw ang mumuna sa amin. At ang kapangyarihan mo ang mararanasan namin. At Lord, nakakapagod man, alam namin makakaranas kami ng tunay na kapahingaan ng mga oras. Lord, hindi namin alam kung hanggang kailan ang journey na ito. But then, Lord God, kung dumating man ang panahon na yon, ang nais namin, Lord, masabi mo sa amin ay, well done, good and faithful servant. Lord, sustain us. Enable us. Hindi namin ito kaya sa amin. Kaya dalangin namin na may pagpapakumbaba. Samahan niyo po kami. Gabayan niyo po kami. Maraming salamat. Sa oras na ito, tayo ay tuloy